Sa mundo ng basketball, may dalawang aspeto ang unang nabibigyang pansin ng mga fans, ang length at girth, dahil malaki ang impluensya ng mga pisikal na katangiang ito sa laro. Kaya nang biglang sumikat si Victor Wembanyama, namangha ang mga fans sa natatanging kombinasyon ng kanyang taas at wingspan. Sa taas na 7'4", siya ang isa sa mga pinakamatangkad na manlalaro ngayon sa NBA. Sa kabilang banda, may isa pang manlalaro na nakakuha ng atensyon ng mga tagahanga, ngunit sa ibang dahilan. Si Kenneth Lofton Jr. na may taas na 6'6" at halos 300 pounds ang naging pinakamabigat na manlalaro sa mga nakarang taon sa liga. Sa tuwid banggaan ang pinakamatangkad at pinakamabigat na manlalaro sa loob ng court. Isa ito sa pinakainabangang match-up sa youth basketball, pero hindi dahil kay Lofton Jr. ng best prospect in the world na si Chet Holmgren, 7'2" Phenom mula sa USA, at si Victor Wembanyama, ang French prodigy. At kahit dito nagsimulang mabuo ang rivalry ni Chet at Wembanyama, ibang manlalaro ang naging sentro ng kwento ng larong ito, si Kenneth Lofton Jr. Sa mga unang bahagi ng laban, nahirapan si Holmgren na makahanap ng sagot sa haba at timing ni Wembanyama. Kaya't pagdating ng halftime, yan ang ganitong klaseng defender na malapad, mabigat at napakalakas sa poste. Halos bawat possession sa second half, dinadala ni Lofton Jr. ang bola sa ilalim. Paulit-ulit niyang binabackdown si Wembanyama. Ginagamit ang lakas at timbang para dahan-dahang itulak ang depensa hanggang sa makarating sa rim. Nauwi ang laro sa 2-point difference at si Lofton ang naging difference maker. Sumabog ito sa second half kung saan ang 15 sa kanyang 16 points ay nanggaling dito at pinangunahan niya ang Team USA lang ito basta lucky performance. Sa buong tournament, si Lofton Jr. ang isa sa mga pinakamahusay na naglaro para sa Team USA. Siya ang naging leading scorer ng team na may average na 13.2 points per game habang may 64% mula sa field. Ganon kalaki ang naging impact niya. Kahit ang tournament MVP na si Chet Holmgren ay inamin na si Kenneth Lofton Jr. ang tunay na MVP at siya ang mas deserving sa award na iyon. Mula sa moment na ito, nagsimulang magbago ang pananaw ng basketball world kay Lofton Jr. Hindi na lang siya isang undersized big na may kakaibang build, dito'y sinimulan na siyang seryosohin ng lahat. Kahit dominant si Kenneth Lofton Jr. noong high school at international competitions, hindi pa rin nawala ang mga duda tungkol sa kanya. Sa kabila ng kanyang produksyon, hindi pa rin siya pinapansin ng mga scouts. Ang dahilan ay dahil sa kanyang katawan at playing style. Para sa kanila, baka hindi mag-translate sa mas mataas na level ang estilo niyang puro physicality at pag-overpower sa defenders sa loob ng pinta. Ngunit nagbagong usapan matapos ang ginawa niya laban kay Victor Wembanyama. Dahil sa performance na iyon, napilitan ng maraming scouts na i-reconsider ang kanilang evaluation. Lahat ng sinasabi nilang hindi kayang gawin ni Lofton Jr. ay isa-isa niyang pinatunayan na kaya niya. Pagdating niya sa college basketball kasama ang Louisiana Tech Bulldogs, agad niyang ipinakita na legit ang kanyang husay. Sa National Invitation Tournament, nagtala siya ng 27 points at 13 rebounds sa isang napakahalagang laban. At sa huling sandali ng laro na may 3 seconds na lang ang natitira sa oras, tablang score sa 74. Dito'y gumawa si Lofton Jr. ng decisive play para tapusin ang laro. Sa kanyang freshman season, nag-average si Kenneth Lofton Jr. ng 12.2 points per game na may 57% shooting sa field. Siya rin ang leading rebounder ng team na may 7.5 rebounds per game at naging unang freshman na nakagawa nito since Paul Millsap. Dahil sa kanyang impact sa team, napanalunan niya ang Freshman of the Year award. Pagdating naman ng sophomore year, lalo pang tumaas ang laro nito. Umakyat ang averages niya sa 16.5 points, 10.5 rebounds, 2.8 assists at 1.2 steals habang nananatiling efficient sa 54% shooting mula sa field. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakakagulat na wala pa rin siya sa karamihan ng draft boards. At kahit na nagpakita siya ng solid performance sa NBA Draft Combine, marami pa ring NBA teams ang hindi kumbinsido sa kanya. Kaya't nang magdesisyon itong sumali sa 2022 NBA Draft, marami ang nagtaka sa desisyon niya. Sa draft class na ito, napili ang kanyang mga dating Team USA teammates sa top 10 pick ng draft pero sa gabing iyon hindi natawag ang pangalan niya.
Pero hindi nagtagal nang mapatunayan ni Kenneth Lofton Jr. na may lugar siya sa NBA. Matapos ang draft, nabigyan siya ng pagkakataon ng Memphis Grizzlies na maglaro sa NBA Summer League. At sa unang pagkakataon pa lang na tumapak siya sa NBA court, agad siyang gumawa ng mensahe. Sa kanyang debut game, nakaharap niya sina Josh Giddey at Ousmane Dieng. At sa larong iyon, ginawa ni Lofton Jr. ang parehong estilo na ipinakita niya noon laban kay Wembanyama. Tinapos niya ang laro na may 19 points at 6 rebounds, pero hindi pa doon natapos ang kanyang statement. Makalipas ang ilang linggo sa Las Vegas Summer League, mas lalo pa niyang tinaasan ang kanyang performance. Nagtala si Kenneth ng 27-point double-double kasama ang 12 rebounds sa panalo laban sa San Antonio Spurs. Sa buong Summer League run niya, nag-average siya ng 15.2 points at 7.2 rebounds per game. Dahil sa mga ipinakita niyang performances, nagdesisyon ng Memphis Grizzlies na bigyan siya ng two-way contract kung saan maglalaro siya sa NBA at NBA G League. Matapos ang early NBA debut niya laban sa Dallas Mavericks sa simula ng season, alam ni Kenneth Lofton Jr. na kailangan pa rin niyang patunayan ang sarili sa liga. At gaya ng maraming young players na may two-way contract, ang susunod niyang hakbang ay ipakita ang kanyang kakayahan sa NBA G League. Habang naglalaro siya para sa Memphis Hustle, agad na naging malinaw na si Lofton Jr. ay isa sa mga pinaka-dominating na players sa buong liga. Sa season na iyon, nag-average siya ng 25.1 points, 9.6 rebounds at 3.2 assists habang may 55% shooting mula sa field. At ipinakita niya na hindi lang siya basta scorer, kundi isang all-around player na kayang kontrolin ang laro. Sunod-sunod ang kanyang naging big performances. May isang laro kung saan nagtala siya ng triple-double laban sa Birmingham Squadron. At sa isa pang pagkakataon, nagposte siya ng 31 points at 12 rebounds at agad itong sinundan ng 33 points at 15 rebounds sa magkasunod na laban kontra sa Delaware Bluecoats. Pero ang isa sa mga pinaka-impressive na performance niya ay nang makaharap nila ang isa sa mga pinakamalakas na team sa G League na noon ay nasa 11-game winning streak. Sa larong ito, nagpasabog si Lofton Jr. ng career-high 33 points at 16 rebounds at siya pa mismo ang gumawa ng game-winning play na nagseal ng panalo para sa kanyang team. Sa puntong iyon, malinaw na nakuha na niya ang respeto ng liga. Dahil sa kanyang dominance, napili siya sa NBA G League All-Star Game, napasama sa First Team All-G League at kinoronahan bilang NBA G League Rookie of the Year. Para sa Memphis, sapat na ang kanilang nakita. Kaya't noong April 2023, nagdesisyon ng franchise na i-convert ang kanyang two-way contract at gawing multi-year guaranteed NBA contract. At tila sinasadya ng tadhana dahil kinabukasan mismo matapos siyang bigyan ng multi-year NBA contract, dumating ang big chance para sa karir ni Kenneth Lofton Jr. Ito'y na magkaroon siya ng pagkakataon para maging starter sa NBA at ang ginawa niya sa larong ito ay hindi pa kailanman nangyayari sa kasaysayan ng liga. Sa laban kontra sa number 1 seed Oklahoma City Thunder, ipinakita ni Lofton Jr. ang arsenal ng kanyang offensive game mula sa back down post moves, spin moves, fadeaway jumpers hanggang sa offensive rebounds at finishing in the traffic. Lahat ng tools niya ay gumana sa gabing iyon. Tinapos niya ang laro na may 42 points at 14 rebounds sa kanyang unang NBA start. Hindi lang ito isang standout rookie performance, naging historical ito dahil ang 42 points ay ang pinakamaraming naitala ng isang rookie sa season na iyon at siya rin ang unang player sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng 40 points at 10 rebounds sa first career start. Parang ang tumama sa jackpot ang Memphis Grizzlies. Dito'y binigyan rin siya ng nickname ng mga fans at tinawag na Baby Cebu, isang tribute kay Zach Randolph, ang dating star ng Grizzlies na nakilala sa kanyang physical post plays noong panahon ng grit and grind era. At sa bawat pagkakataon na mabibigyan siya ng playing time, mas lalo niyang pinapatunayan na kahit undrafted player siya, kaya niyang lampasan ang lahat ng expectation, defying all odds sa pinakamalaking stage ng basketball. Pero kahit malinaw ang talento ni Kenneth Lofton Jr., hindi pa rin nawawala ang mga hadlang sa kanyang karir. Nangyari ito noong na-injury si Steven Adams bago ang playoffs at pagkakataon na sana ito para kay Lofton na magmarka sa liga.
Pero sa kabila nito, halos hindi siya pinalaro sa 2023 NBA playoffs at natalo ang Memphis Grizzlies sa first round kontra sa Los Angeles Lakers. Muli naman siyang naglaro sa Summer League sa Las Vegas kung saan nag-average siya ng 18.3 points, 6.5 rebounds na may 46% mula sa 3-point range. Kitang-kita ang pag-develop niya at improvement sa laro. Pero sa sumunod na NBA season, napilitan ng Grizzlies na gumawa ng mahirap na desisyon. Dito'y bumalik na si Ja Morant mula sa 25-game suspension at kailangan nilang mag-clear ng roster spot. Dahil sa playstyle ng team na fast-paced at run and gun, hindi magiging swak si Lofton sa kanilang sistema kaya't na-waive ito at naging free agent. Sa 2023-24 NBA season, nagkaroon si Lofton Jr. ng short stint sa Philadelphia 76ers at Utah Jazz. Pero sa parehong teams, halos buong season ay nasa G League lang ito, na muling nagpakitang gilas at nag-average ng 25 points, 9.5 rebounds, 4.3 assists na may 55% mula sa field, 65% sa 2-pointers at career best 33% mula sa 3-point line. Ipinakita rin niya ang kanyang scoring prowess sa mga high-profile G League games. Sa laban kontra sa Blue Coats, nagtala siya ng career high 43 points, 9 rebounds at 3 blocks. Pagdating sa Salt Lake City laban sa G League Ignite, alam ni Kenneth na may mga scouts na nanonood at muli niyang pinatunayan na kaya niyang magdomina laban sa mga future lottery picks tulad ni Ron Holland at Matisse Thybulle. Tinapos niya ang laro na may 52 points, 16 rebounds, 5 assists na may 20 of 29 shooting mula sa field. Naging unstoppable siya sa G League kahit sa sophomore year pa lang. Pero sa kabila ng dominance niya at napasama pa sa G League first team ng second consecutive year, marami pa ring NBA teams ang hindi siya binibigyan ng atensyon. Pagdating ng 2024 summer, ang tanging NBA opportunity ni Kenneth Lofton ay sa Chicago Bulls kung saan pumirma siya ng 1-year non-guaranteed deal. Pero matapos ang training camp at preseason, hindi siya nakuha para sa final roster at na-waive ng ika-4 na beses sa loob ng 2 taon sa NBA. Papunta sa 2024-25 season, naipit si Lofton Jr. sa isang mahirap na sitwasyon. Sobrang galing niya sa G League. Malinaw yan, pero wala ring garantiya na kahit anong dominasyon niya doon ay magre-resulta sa secure NBA roster spot. Kaya imbis na maging next G League legend na hindi umangat, nagdesisyon siyang maglaro overseas. Pumirma siya sa Shanghai Sharks sa CBA League sa China kung saan nakasama niya si Eric Bledsoe na dating NBA starter. Ang CBA ay kilalang liga na nagbibigay ng chance sa mga manlalaro na gusto pang bumalik sa NBA. Hindi ito kagaya ng Europe kung saan kailangan mong mag-fit in sa sistema. Dito pwede siyang mag-stand out. Kagaya na lang ni Jimmer Fredette, Michael Beasley, Aaron Brooks at Lance Stephenson na lahat nagkaroon ng NBA comeback opportunity matapos magpakitang gilas sa China. Pero sa kaso ni Lofton Jr., hindi naging smooth ang ride niya sa umpisa. Nagkaroon ng Shanghai Sharks ng bad start na may 1 win at 11 losses, dahilan para malubog sila sa standings. Sa kanyang unang 3 laro, nag-average lang siya ng 17.7 points, 12.7 rebounds at 4.3 assists na may career low na 39% field goal percentage. Mabilis naman siyang nakapag-adjust at naging mitsa ng kanilang pagbangon. Pinangunahan niya ang team sa isang 16-game winning streak at tinapos ang season na may dominanting average na 25.2 points, 12.6 rebounds at 6.5 assists. Dahilan para hirangan siyang CBA International MVP noong 2025. Sa ngayon, si Lofton Jr. ay naglalaro pa rin sa Shanghai Sharks para sa 2025-26 season. Bagamat may mga bali-balitang babalik siya sa US para sa isa pang NBA attempt o muling maglalaro sa college, nananatili siyang king of bully ball sa China. Siya ay 23 years old pa lang. Sa basketball career niya, mula sa pagiging unranked sa high school hanggang sa pagiging undrafted sa NBA, palagi itong nakaka-bounce back. Siya ay isang great player na ipinanganak sa wrong era. Si Lofton ay 6'6 at 300 pounds, tenacious rebounder at unstoppable post scorer. Parang si Charles Barkley, undersized pero dominant na naging MVP noong 1993 at may long NBA career. Ang problema, ang mga ganitong klaseng player ay halos instinct na sa modern NBA. Fast-paced, perimeter-heavy, 3-point oriented na ang laro.
At maraming teams na hindi alam kung paano ipit ang mga post scorer. Dahil sa liga, ang post-heavy isolation ay nagpapabagal sa takbo ng laro. At kung gusto mong makita si Lofton Jr. sa kanyang best, kailangan niya ng touches, ice opportunities at chance na ibuli ang mga taller defenders papunta sa loob. At kapag nagagawa niya ito ay walang makapigil sa kanya. Pero hesitant pa rin ang mga NBA teams na gawin ito. Isa pang challenge ay ang size paradox. Masyado siyang malaki para maging guard pero masyado rin siyang maliit para maging forward. Walang malinaw na positional solution ng liga para sa kanya. May mga areas pa siyang pwedeng i-improve gaya ng defense, rim protection, perimeter speed, consistency sa outside shooting. Pero kahit dito, napatunayan na niya ang dominance niya noon sa NBA. Ang bottom line, si Kenneth Lofton Jr. ay hindi pwedeng maging primary option sa modern NBA system. Maaaring sabihin ng iba na kailangan niyang magbawas ng timbang at magpapayat. Pero ang size niya ang core ng kanyang identity at advantage. Kung mawawala ito, mawawala rin ang uniqueness niya. Maraming talented players sa buong mundo na kaya ding mag-dominate pero hindi lang sila swak sa style ng NBA ngayon. Nakakapanghinayang lang dahil si Lofton Jr. ay player na magbibigay sana ng flavor sa NBA. Isang player na hindi kailangang maging super athletic para mag-iwan ng impact sa laro. Pero sa kabila ng lahat ng challenges niya, siguradong makakahanap siya ng lugar sa basketball world kung saan tunay na ma-appreciate ang kanyang dominance at bully ball style. Pero kung ikaw ang tatanungin, dapat bang bigyan ng pagkakataon si Kenneth Lofton Jr. sa liga? Kaya ba ng isang 6'6", 300 pounds player na maging effective sa modern NBA? I-komento mo lamang at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.